Sa video na ito ay masinsinan po natin na pag-uusapan ang mga maiinit na kaganapan dito po sa mundo ng cryptocurrency. Mula po sa babala ng isang dating chancellor sa United Kingdom tungkol sa stable coins hanggang sa bigla ang pag-urong ng malaking halaga mula sa crypto funds. Hindi rin pahuhuli ang gobyerno ng Amerika dahil may panibagong aksyon na naman ang CFTC kaugnay sa mga plano ng White House para gawing crypto capital of the world ang Amerika. Kaya, yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Kaya yan mga ka-crypto, simulan po natin sa ating unang mainit na balita sa araw na ito. At yan po ay tungkol dito kay Coinbase. Coinbase turns lobbying efforts to UK in cutting op-ed. Yan. Bakit nga ba nababahala si Ginoong George Osborne sa kinabukasan ng stablecoins sa UK? Ayon po kay Ginoong George Osborne, isang dating chancellor ng United Kingdom at ngayon ay advisor na ni Coinbase, ay tila napag-iiwanan na raw ang UK pagdating sa digital asset industry, lalo na sa stablecoins. Para sa mga hindi po pamilyar, ang stablecoin ay isang uri ng crypto na nakapeg or nakadikit sa totoong pera kagaya po ng dollar o euro. Kaya mas stable ito kumpara sa mga coins na sobrang volatile. Ayon po kay Ginong Osborne ay nakakabahala raw ang bagal ng UK sa pagsuporta at pagdevelop ng mga stablecoins. Ang sabi niya ay malaki sana ang maitutulong ng technology ito para mapanatili ng UK ang pagiging leader sa global financial services, pero tila nagiging huli na sila sa adoption. Naglabas pa nga si Coinbase ng isang nakakagulat na musical ad na binabatikos po ang gobyerno ng UK tungkol sa kanilang economic mismanagement at patuloy na krisis sa cost of living. Malinaw na hindi lang ito tungkol sa technology kundi may malalim na politikang nakapaloob dito. Yan, dito naman po tayo sa pangalawang mainit na balita sa araw na ito. At ito naman ay tungkol sa crypto funds see $223 million outflow, ending 15-week streak as Fed dampens sentiment. Yan, bakit nga ba biglang umatras ang mga investors mula sa crypto funds? Yan, meron pong $223 million sabi rito na biglang umalis mula po sa iba't ibang crypto investment products. Ayon po sa report ng CoinShares, matapos ang 15 weeks yan or 15 linggo na sunod-sunod na inflows o pagpasok ng pondo sa crypto funds ay bigla po itong naputol. Nung simula po ng linggo ay may $883 million na pumasok sa mga produkto, pero biglang bumaliktad ang trend. Isa sa mga dahilan ay ang hawkish tone ng Federal Reserve sa kanilang FOMC meeting. Ibig sabihin po nito ay may pahiwatig na hindi pa nila ibababa ang interest rate sa Amerika sa lalong madaling panahon. Kaya malaking bagay ito dito sa mundo ng crypto dahil ang interest rate ay may direktang epekto po ito sa investor confidence. Sa investor confidence. Kapag mataas po kasi ang interest rate, mas nagiging attractive ang mga traditional assets gaya ng bonds at saka savings kaysa sa high-risk assets gaya ng crypto. Dahil dito ay bumababa po ang inaasahan ng mga investors na magkaroon ng rate cut sa nalalapit na buwan ng September. Kaya mula po sa dating 63% na chance ay naging 40% na lamang ito. Ibig sabihin ay mas kaunti ang umaasa na bababa ang interest rate ngayong quarter na ito. Yan, sunod na balita natin dito ay ang CFTC starts crypto sprint with SEC following White House plans. Yan, ano naman ang ibig sabihin ng crypto sprint na inilaunch ng CFTC?
Habang nangyayari ito ay abala rin ang pamahalaan ng Amerika sa pagtugon sa mga panukala ng White House ukol sa regulasyon ng digital assets. Inannounce po ng US Commodity Futures Trading Commission or CFTC ang tinatawag po nilang crypto sprint. Yan, sa madaling salita ay ito ay isang mabilisang kilos ng CFTC upang maisakatuparan ang mga rekomendasyon ng ulat mula po sa President's Working Group on Digital Asset Markets. Layunin itong gawing crypto-friendly capital ang Amerika. Ang acting chairman ng CFTC na si Caroline Pham ay nagsabi na makikipagtulungan po sila sa SEC yan, or kay SEC Chairman na si Paul Atkins at Commissioner Hester Pierce para sa Project Crypto. Ito po ay isang inisyatibong magtatakda ng mas malinaw na regulasyon sa digital assets para masigurong protektado ang mga investors pero hindi pa rin mapipigil ang innovation. Ayon po kay Pham, ay hindi na nila sasayangin ang panahon dahil nais po nilang matupad ang vision ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump na gawing crypto capital of the world ang Amerika. Isa po itong napakalaking hakbang na posibleng makaapekto hindi lamang po sa US market kundi sa buong mundo. Ayan, paano naman po naapektuhan ng mga balitang ito si Bitcoin at ang buong crypto market? Ayan, dahil po sa mga balitang ito ay hindi po maiiwasang magkaroon ng reaksyon ang presyo ni Bitcoin at ng iba pang mga malalaking altcoins. Sa ngayon ay medyo bumagal ang momentum ni Bitcoin pero nananatili pa rin siya sa isang critical level ng support. Kung patuloy po ang pagbaba ng investor confidence at hindi pa rin maaayos ang mga regulasyon sa UK at saka sa US, ay posibleng magkaroon po ng short-term na paghina or panghihina ang market. Ngunit sa kabilang banda ay may mga positibong epekto rin ito sa long term kung maipapatupad ng tama ang mga regulasyon dahil mas magiging stable at secure ang buong ecosystem. At yan, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay napakalaga pong maunawaan natin ang koneksyon ng mga international events or kaganapan sa ating local crypto market. Kapag bumagal po kasi ang global investment sa crypto, ay posibleng magkaroon po ng temporary na sideways movement o correction sa mga presyo ng sinusubaybayan natin na mga cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin, Ethereum at saka si XRP. Bukod dito ay kung makikita po ng ibang bansa ang desisyon ng UK na hindi maging proactive sa stablecoin, ay maaari pong magdalawang isip din ang ibang regulators na magpatuloy sa adoption. Kaya maaaring bumagal po ang global acceptance ng mga digital assets na inaasahan nating makakatulong sa financial inclusion, lalo na sa mga bansang gaya ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ay may opportunity pa rin ito para sa atin. Kapag bumaba po ang presyo ng mga malalakas na crypto gaya po ni Bitcoin at Ethereum, ay may chance po tayo makabili sa mas murang halaga. Pero syempre kailangan natin na maging maingat at updated sa mga ganitong balita. At bilang panghuli para po sa akin, ay patunay lang ito na ang crypto market ay hindi lamang po basta galaw ng presyo. Isa itong kombinasyon ng technology, politics, economy at saka regulation. Hindi po sapat na tumingin lamang po tayo sa charts. Kailangan po natin na maging mulat sa mga desisyong ginagawa ng mga bansa tulad po ng US at UK dahil ang mga ito ang siyang nagtatakda ng direksyon ng buong industriya. Kung magiging maingat po ang UK sa kanilang desisyon, baka tuluyan po silang mapag-iwanan. Ayan. Kung samantala, ang Amerika ay tila kanila pong pinapaspasan ang pagkilos para ma-secure ang dominance sa digital economy. Dito po papasok ang tanong kung gaano nga ba kahanda ang Pilipinas para sumabay sa global crypto race. At bilang panghuli ay tandaan natin na ang kaalaman ay kapangyarihan. Mas alam mo ang takbo ng mundo,
mas makakagawa ka ng matalinong desisyon sa iyong crypto journey. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.